Okay, mabuting may gagawin po tayo. Rice cooker, Immerflex. Plug in muna natin. Walang ilaw, ibig sabihin walang power. Ngayon, unplug muna natin. Meron lang akong papakita sa inyo mga puting-ting. Ang trabaho po ng isang rice cooker, para hindi po siya mag-overheat, nagdidepende po siya dito sa ating magnetic temperature switch. Pag ito po uminit na, nakuha niya na po yung saktong init niya, kusa na po siyang mag-warm. Kahit i-cook nyo po siya, hindi na po siya mag-cook kasi po, nakuha niya na po yung tamang init ng ating magnetic temperature switch. Okay, subukan lang natin mga puting-ting. Gagamit lang po tayo ng heat gun. Kunyari, umaandar na po ito mga puting-ting, no? Kunyari, paandar natin siya. Gagamit tayo ng heat gun. Ilalagay po natin siya dito sa magnetic temperature switch. Pipindutin natin yung magnetic temperature switch para mag-lock ito. Ayun, nag-lock na. Tignan nyo ito mga puting-ting, kung saan po mag-tataas yan. O, diba? Ibig sabihin, mapupunta na po siya sa warm. Kahit i-cook nyo, kusa po siyang bumabalik. Hindi na po siya nagkukok. Kasi nga po, nakuha niya na yung tamang temperature niya. Ngayon, bubuksan natin ang ating rice cooker. Tapos maglalagay tayo ng kaldero sa ilalim. Ayan. Tingnan nyo mga puting-ting. Kahit i-cook nyo dito, kusa po siyang bumabalik. No? Kasi po, hindi pa po siya malamig. Kaya, imposible po siya mag-overheat. Kasi nga po, itong ating magnetic temperature switch, siya po ang kusang tinatanggal niya po ang pagka-switch nitong ating rice cooker. Ito po ang switch ng ating rice cooker. Pag in-on mo, kusa po siyang nagre-release dito. Pansin nyo, nagre-release yung kusa. Ayan, ibig sabihin malambing na. Ayan. Pag malamig na po siya mabuting-ting, ayan, pwede na siyang uling i-cook. Ngayon, pag mainit na naman uli siya, kahit i-cook mo siya, hindi po siya magkukok. No? Kaya imposible po siya mag-overheat. Ngayon mga puting-ting, ano ba ang problema ng rice cooker na to? Ang problema po ng rice cooker na to ay itong kanyang fuse. Ito. Pag walang power ang inyong rice cooker, unang-unang titignan po ninyo ay ang kanyang fuse. Ito po ang fuse niya mga puting-ting. Ayan. Ngayon, gagamit po tayo ng robo tester. Dapat iilaw po siya, no? Tingnan natin kung iilaw, hindi umilaw. Ibig sabihin, sira na po ang ating fuse. Ano ba ang dapat natin gawin? Napakasimple lang. Huwag na po kayong gumastos. Ganito lang pong gawin ninyo. Putulin nyo. Putulin nyo. Pagsama nyo. Tapos, ipitan natin ng konti ang pagkalak niya. Split natin sa ang tawag po dito ay rekta. Bypass. Bypass po natin yung fuse. Tinanggal po natin yung fuse. Okay. Okay, di ba? Pag nirekta natin ganito to, sigurado marami na tayong makukuhang comment sa ating Facebook. Mali ang ginawa mo. Kaya nga nilagyan ng fuse yan.
para pag nag-overheat, ang fuse ang bibigay. Hindi nga po siya mag-overheat mga kaputing-ting. Kasi, ang trabaho po ng rice cooker ay dumidepende lang po yan mga kaputing-ting sa ating magnetic temperature switch. Ano ba ang trabaho ng fuse dito sa ating rice cooker? Wala po. Wala po siyang trabaho sa ating rice cooker. Sabi po nila, ang tawag dito, thermal fuse. Dito daw po nagdetect yung init para pag sobrang init na, kusa na lang po siyang mapuputol ang fuse. Pag naputol na po ang fuse, hindi na po aandar yung rice cooker. Ngayon, pag hindi na siya umandar, papalitan nyo na naman ng thermal fuse. Pag bumigay na naman, papalitan nyo na naman. Bumigay na naman, papalitan nyo na naman. Paulit-ulit, paulit-ulit. Kasi po mga kaputing-ting, hindi nga po siya pwedeng mag-overheat mga kaputing-ting kahit anong mangyari. Kasi nga po, umaandar nga po ang ating magnetic temperature switch. Ito mga kaputing-ting, nag-overheat lang to mga kaputing-ting pag hindi na po natin ginamit itong magnetic temperature switch at nirekta po natin dito sa ating heating filament ang ating AC cord, line 1, line 2, nilagyan mo ng AC cord, yun, mag-overheat po siya. Kasi nga po, diretso na siya sa ating source of power. Wala po siyang pyesa na magka-cut off ang rice cooker, no? Ito po mga puting-ting, meron po siyang nagka-cut off. Kasi nga po to, ang ating magnetic, ito po ang switch natin, tingnan niyo ang puting-ting ha. Ayan po ang switch natin. Pag yan, pinindot natin dito, didikit ang switch. Ha? Ibig sabihin, doon pa lang papasok ang power ng heating filament po natin. Ngayon, pag buo na po ang ating line, aandar na po ang ating heating filament. Pero oras na po, itong magnetic temperature switch, gumanon na po siya, nakuha niya na po yung tamang init. Ayan po, kusa na lang po siyang tataas dito. Mawawala na po yung connection ng ating switch. Kaya po, mga kaputing-ting, ang ating magnetic temperature switch ang pinakamahalagang pyesa ng ating rice cooker. O ngayon, binaypass na po natin. Siyempre, taas natin binaypass, lalagyan na natin yung takip sa ilalim. Tapos, lalagyan na natin ang kanyang. Tapos, siyempre, pa-plug in na natin siya. Ayun. Umilaw na ang ating worm. Tapos, pag ginano natin, iilaw na po ang ating cook. Ngayon, pag nakuha na niya po yung tamang temperature, kusa po siyang tatas na ganyan. Mag-worm siya. Kasi nga po, hindi na po, mainit na po yung loob ng ating rice cooker. Pag lumamig na po yan, pwede niya na pong ibalik ulit sa cook. Okay mga puting-ting, salamat po sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.